Pera, pera, pera. Yan ang ating pag-uusapan for today. Ang pamahiin tungkol sa pera mula sa iba't ibang bansa at magagawa ka kaya nitong yumaman. Paano nga ba natin iniisip ang tungkol sa pera? Ang bawat tao ay maaaring gumamit ng ilang dagdag na swerte, lalo na pagdating sa pera. Sa buong mundo, ang mga tao ay sumusunod pa rin sa mga questionable na mga batas at kasanayan upang maiwasan ang masamang kapalaran at maakit naman ang kayamanan. Sa pag-unlad ng agham, maraming mga paniniwala at kasanayan na pamahiin ang nawala na, ngunit may ilan pa rin mga buhay sa ating kultura. Naman magpatuloy ka lamang sa panonood or pakikinig ng videong ito para sa ating ilang mga pamahiin sa pera na ating natutunan sa iba't ibang mga tao, pati na rin sa ating pagbabasa-basa upang mapanatiling mapalad ka kahit nasaan ka man sa mundo. Bago ilagay ang pinggan sa mesa, ay tradisyonal na inilalagay ang pares ng kaliskis ng isda sa ilalim ng plato o tela ng mesa sa hapunan ng Pasko upang magdala ng kasaganaan sa tao at sa bahay. Dahil bilang mga isda, ang mga kaliskis nito ay pinaniniwalaan na sumisimbolo raw ng kayamanan at pera para sa kanilang pagkakapareho sa itsura sa mga pilak na barya. Sa katunayan, ang ilang mga check ay nagdadala ng kaliskis ng mga isda sa lahat ng oras sa buong taon sa kanilang mga wallets upang matiyak na hindi sila nauubusan ng pera. Number 2, kumain ng mga lentils sa araw ng bagong taon. Tulad ng mga kaliskis ng isda, ang mga lentil ay naisip din na sumisimbolo ng pera dahil sa hugis naman nito. At sa makatuwid, ay kinakain ito sa araw ng bagong taon upang magdala ng kasaganaan sa buong taon. Number 3, magbigay ng kahit na anong regalo sa iba sa gabi ng Pasko. Marahil si Santa Claus ay nasa isip niya nang magpasya na mahihatid ang lahat ng regalo bago ang umaga ng Pasko. Dahil ayon sa isang pamahiin ng Czech, pinaniniwalaan na mawawalan ka ng kasaganaan kung hindi ka magbibigay ng kahit na ano sa sino man sa kasalukuyan sa bispiras ng Pasko. Sa bansang China, ang mga China ay may iba't ibang pamahiin na labis na nakatatak na sa kanilang kultura na karamihan naman ay nauukol sa pera. Number 1, maglagay ng isang mangkok na puno ng barya or magdala ng konting asin na nakabalot sa plastik para ikaw ay uunlad. Ang pagpapanatili ng isang mangkok na puno ng barya sa iyong kusina or pagdadala ng isang maliit na halaga ng asin na nakabalot sa plastik sa isang pitaka ay naisip na magpapaunlad sa mga ito. Siguraduhin lamang na palitan nito madalas dahil ang asin ay naiisip na mawawala ng potensyal nito sa paglipas ng panahon. Number 2, ang makakatanggap ng pera o mga regalo lang hindi inaasahan, pagiging mapagbigay o pagkakaroon ng isang tao na binayaran ng kanilang utang sa iyo ay nagpapahiwatig na may mas maraming kayamanan na paparating sa iyong landas. Dahil ang pagtanggap ng pera ay palaging itinuturing na mapalad, ngunit ang ilang mga sitwasyon ay maaring nangangahulugang labis na swerte. Halimbawa raw, yun nga ang pagtanggap mo ng pera o mga regalo na hindi inaasahan o pagiging mapagbigay o pagkakaroon ng isang tao na magbabayad ng utang sa iyo ay magpapahiwatig na may mas maraming yaman na paparating sa iyo. Number 3, upang maakit mo raw ang magandang kapalaran, ang mga inchik ay kumakain ng tukoy na pagkain katulad ng talaba, abalones, egg roll, jujube, mani, pinya at bigkas. Sa isang pamahiin ng Pranses, hindi mo dapat hawakan or ilagay ang isang tinapay na baliktad sa mesa sapagkat iniisip na magiging mahirap at gugutumin ang parehong nagbibigay at tagatanggap. Ang mga Pranses ay seryoso tungkol sa kanilang tinapay lalo na kung paano ito pinangasiwaan. Kaya sa susunod na sinusubukan ng isang panadero na bigyan ka ng isang tinapay sa maling paraan o iabot ito sa maling paraan ay huwag mo itong kuhanin. Isa pa sa kanilang pamahiin, ang araw ng Friday the 13th ay ang araw upang bumili ng mga tiket sa loto ayon sa mga Pranses. Maraming mga tao na karaniwang hindi nakikilahok ng regular ay sinusubukan ng kanilang kapalaran sa partikular na araw na ito sapagkat pinaniniwalaan nitong labis na swerte. So nais mo bang swertehin ka upang manalo sa loto na yon? Number 3, para sa mga Pranses, magsuot ng polka dot sa bagong taon para sa kasaganaan at swerte sa buong taon. Even naman kahit sa Pilipinas ay ginagawa natin ito. Naisip mo ba na ang mga Pranses ay nagsusuot lamang ng mga stripe or mga plains?
Ngunit sila ay talaga nagsusuot ng mga damit na may polka dot sa araw ng bagong taon dahil sa paniniwala na ito ay magdadala sa kanila ng kasaganaan at swerte para sa natitirang taon. So narito ang ilan sa pamahiin ng mga Greek. Naniniwala ang mga Greek na ang pagkakaroon lamang ng isang barya o dalawa sa iyong pag-aari ay makakatulong sa iyo na makakuha ng magandang kapalaran. Pangalawa, huwag hayaang masaid ang laman ng bulsa, pitaka o mas masahol pa ang iyong bank account dahil ito raw ay magdadala sa iyo ng masamang kapalaran. Number 3, kapag nagbibigay ka ng pitaka sa isang tao bilang regalo, lagyan ito ng isa o dalawang barya. Kung isinasaalang-alang mo ang pagbibigay ng isang tao ng isang pitaka o isang purse bilang isang regalo na kung saan ay itinuturing na good luck para sa mga Greece, be nice at magdagdag ka ng isang barya o dalawa bago ito ibigay sa kanila upang maiwasan itong ganap na walang laman mula sa simula pa lamang. Number 4, maghagis ng barya sa balon at bukal para sa mabuting kapalaran. Noong unang panahon, hindi alam ng mga Griego kung paano napuno ang kanilang mga balon. Upang maiwasan ito na matuyo, magtatapon sila ng mga barya sa balon. Tila dito nakuha ang tradisyon na ito dahil ang mga tao mula sa buong mundo ay naghahagis o nagtatapon ng mga barya sa mga balon at mga bukal para sa mabuting kapalaran. Sa bansang India, huwag mang bibigay ng anumang gatas, asukal o pera sa iba pagkatapos ng paglubog ng araw o takip silim. Hindi natin nais na umani ng isang reputasyon ng pagiging cheap na kapitbahay. Ngunit tiyaking hindi mo ibibigay ang anumang gatas o asukal o pera sa iba pagkatapos ng paglubog ng araw. Ayon kasi sa mga Indiano, gagawin itong iiwan ka ng Diyosa ng kayamanan at kung wala siya, ikaw ay magiging mahirap. Pangalawa, sa kanilang pamahiin, pinaniniwalaan nila na ang elepante ay simbolo ng swerte, kapalaran at yaman. Ang isa pang simbolo na naisip na maswerte sa pera ay isang elepante. Inaakala silang sumisimbolo ng good luck, kapalaran at yaman, at sa makatuwid ay isinusuot bilang alahas. Ang pamahiin na ito ay malamang na nagmumula sa katotohanan na ang lahat ng mga taong nagmamay-ari ng mga elepante sa India ay labis na mayayaman dahil ang mga elepante ay mahal. Sa paglipas ng panahon, ito ay naging isang simbolo ng katayuan para sa kanila. Panghuli, naniniwala ang mga Indiano na hindi sinasadyang pagbagsak ng mga barya mula sa iyong kamay ay magdadala sa iyo ng pera. Italy, magkakapera ka kapag nangati ang kaliwang palad at gastos naman kapag kanan. Same din sa aming probinsyon. Ang makati ng mga palad ay isang pamahiin na tila laganap din sa maraming iba't ibang kultura. Sa Italia, pinaniniwalaan na makakakuha ka ng pera kung ang iyong kaliwang kamay ay nangangati at mawawalan ka namang pera kung kanan naman ang nangangati. Sa bansang Korea. Sa Korea, kapag nanaginip ka ng baboy or dragon, magkakaroon ka ng magandang swerte sa pera sa araw na iyon. Ang mga panaginip ay naiiba-iba ang kahulugan sa maraming kultura. At sa Korea, ang panaginip tungkol sa isang baboy o isang dragon ay binibigyang kahulugan bilang isang tanda na magkakaroon ka ng malaking kapalaran sa pera sa araw na iyon. Sa pagkakaroon ng panaginip na ito, maraming mga Koreano ang pupunta para bumili ng isang lottery ticket or ibebenta ang panaginip sa pinakamataas na bidder. So yun lamang guys, ang ilan sa mga perang pamahiin o mga pamahiin na tungkol sa pera. Which is yung iba, hindi na alam to at hindi na rin ito umiiral sa ating kultura. At wala na rin masyadong naniniwala, especially yung mga bago na, yung mga henerasyon natin ngayon. Well, maniwala ka man o hindi, wala naman itong mawawala sa'yo kung paniniwalaan mo man siya. Depende na lang sa tao yan. Basta ang masasabi ko lang, ang ikauunlad ng isang tao ay huwag mo lang basta iasa sa mga pamahiin, pampaswerte, or kahit ano pa mga anting-anting yan or lucky charms yan. Ang swerte, ang mga pampaswerte na yan ay kaakibat lang or pandagdag lang sa ating buhay. Ang main goal pa rin natin or ang dapat pa rin natin gawin ay pagsikapan nating umunlad sa ating buhay. Huwag tayong nakatihaya lang or tumunganga lang at basta maniwala na lang sa mga pamahiin or mga pampaswerte. Okay? So, yan lamang po ang ilan sa mga puno na medyo hindi mo na naisin na itanim sa iyong bakuran. Pero, it depends pa rin sa inyo yan. At usually, yung mga puno na ito ay hindi naman pangkaraniwan sa Pilipinas. Kung nasa ibang bansa ka, siguro na tumutubo ito, depende sa iyo kung pipiliin mo silang
patubuin. Other than that, wala naman silang masamang epekto sa ating kalusugan. Bukod sa makalat lang sila at madali lang din silang masira yung iba dahil sa bagyo, sa hangin. So, medyo delikado rin yun kung nasa malapit sa bahay mo, lalo na kung lumalaki na yung mga puno. But then again, depende pa rin po sa inyo yan kung ano yung gusto nyong itanim. Na isi-share lang natin ang mga ito. Total, na uso naman ngayon ang paghahalaman ngayong panahon ng pandemic. So, good luck na lang po sa atin. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging